Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaksyon, mga kabida, dito ho sa naging reaksyon po ng Malacanang sa panukalang batas po ni Senator Robin Padilla, mga kabida, requiring all government officials, ma-elected man o ma-appointed, na sumailalim ho sa mandatory drug testing po. Ang sabi po ng Malacanang ho dito, ilabag sa batas po yan. Mayroon na pong desisyon yung Korte Suprema patungkol po dyan at sinabi po ng Korte Suprema na unconstitutional po yan, mga kabida. Kailangan daw mag-aral po ng batas ito kung si Senator Robin Padilla, mga kabida. Alright? Dahil baka masayang lang po itong kanyang effort. Okay? Magsayang lang po ng pera, pondo, o di kaya oras, baka hindi ho papasa po itong kanyang panukalang batas na ito. Eto, pakinggan muna natin. Ito si Undersecretary Claire Castro po. Narito po. Dr. Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Sa ilalim po ng batas, ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng Senador? So ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng Elected public officials at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng Korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Thank you po. Ayun, ang linaw po dun sa kanyang sinabi po, labag sa saligang batas. Mayroon na pong desisyon ng Korte Suprema, At saka nilinaw din niya, mga kabida, nung tinanong po siya ng isang miyembro po ng Malacanang press corps kung tutol ba dito yung Malacanang, Ang sabi po niya, hindi po sila tutol, ngunit labag lang talaga sa saligang batas po ito, mga kabida. Okay? Now, my personal take po dito, alam naman po natin na labag po yung mandatory, mga kabida. Alam na po natin yan na ang allowed lang po ito random drug testing. Pero, ito lang sa akin, ang pinag-usapan lang kasi dito is transparency po Kung wala lang po tayong ikakatakot po, mga kabida, bakit ayaw ho nating voluntarily sumailalim po tayo dito sa drug test po, Okay, sabihin na lang po natin, huwag na lang nating i-consider yung mandatory. Ito na lang po, voluntary drug testing, mga kabida. Kasi ang sabi daw ng Korte Suprema, yung mandatory daw is unconstitutional, Okay? So, i-equate na lang po natin dun po sa voluntary po. And since meron po tayong problema sa illegal na droga dito sa Pilipinas, kasi pati yung mga nasa gobyerno ay infiltrated na po, mga kabida. Kumbaga, sa sakit pa yan, nahawaan na po, itong mga nasa gobyerno po, Hindi lang po dyan sa pribado po, mga kabida, yung laganap yung illegal drugs, Pati dyan sa gobyerno, pati sa mga empleyado, maging sa opisyal po ng gobyerno, laganap na po itong illegal na droga, mga kabida. At saka hindi po deserve yan ng taong bayan, mga kabida, using their tax money, na pinasweldo po natin doon sa mga nasa gobyerno, hindi po deserve nila yan. At saka, wala naman pong masama po siguro, na lahat po, mga kabida, na mga nasa gobyerno, elected man o appointed, sasailalim ho sa drug testing. Okay? Para lang po, ipakita po sa taong bayan na sila po ay malinis. Hindi ho gumagamit ng droga, hindi po addict, hindi po lulong sa droga, mga kabida. Hindi naman po maganda, na gumagamit ka po ng illegal na droga tapos nagsisilbi ka po dyan sa gobyerno. Nanunungkulan ka po, bilang appointed o di kaya elected officials. Diba? Deserve po yun ng taong bayan, mga kabida, na yung kanilang leader malinis.
drug-free eh. 'Di ba? Ano bang sabi po ng batas po, mga kabida? Eto, babasahin ko lang po. Kasi alam naman po natin na illegal yung mandatory drug testing po, mga kabida. Hindi po ito angkop po sa ligang batas po natin. Ano po? The Supreme Court in Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board, struck down the provision of the RA 9165 that required candidates for public office to undergo mandatory drug testing. Reason: it added an extra qualification for effective office not found in the Constitution, like age, citizens, literacy, and residency. Thus, mandatory drug testing for candidates, elected officials is unconstitutional as a precondition to the candidacy. Ang sinabi po dito sa batas, yung tatakbo bilang mayor, vice governor, governor, congressman, senador, 'di ba? Meaning kandidato po. Okay, kandidato po. Hindi po sinabi po dito na yung nakaupo na po bawal. Okay? 'Di ba? Ngayon, yung mga incumbent officials, hindi po ba pwedeng sumailalim po sila sa drug testing po, mga kabida? Nanalo na po yan eh. Okay? Ang sinabi lang po ng Korte Suprema, hindi po pwedeng isasailalim mo yung mga kandidato na yan kasi malalabag yung kanilang karapatan po na tumakbo, mga kabida. Kasi ang sabi lang po sa ating saligang batas dun sa qualification, para maging kandidato mga kabida, una, natural born citizen. Okay, kailangan po, naninirahan ka po sa Pilipinas, not less than 10 years. Yun lang po yung ilan sa mga sinabi po ng saligang batas po sa pagiging kandidato. At wala kong sinabi daw doon na kailangan na sumailalim ka po ng drug test po. Okay, given that situation po, mga kabida. Eto, tapos na po yung eleksyon, nanalo na po yung mga kandidato po, umupo na po, naglilingkod na po, bakit hindi po sila pwedeng sumailalim sa drug test po, mga kabida, Ang purpose lang po dito, para lang po, ipaalam po sa taong bayan na sila po ay malinis. Sila po ay hindi addict, sila po ay hindi lulong sa droga, mga kabida. Yun lang po yun. Okay? Kumbaga, voluntary po yun, mga kabida. Bakit hindi ko magawa po yan ng mga politiko, ng mga opisyal po ng gobyerno? Ang pagkakaalam ko lang po, mga kabidang, natatakot po dyan yung mga gumagawa po ng hindi maganda, yung mga addict, yung mga lulong sa droga, yung mga gumagamit po ng illegal na droga. Yung panukalang batas po ni Senator Robin Padilla, hair follicle test pa naman, So kahit na po matagal ka nang hindi gumamit po ng illegal na droga, malalaman po yan, kung ikaw po ay gumamit po ng illegal na droga, po, mga kabida. So marami hong takot po dito, Marami hong ini-invoke po nila ito hong batas at desisyon po ng Korte Suprema na unconstitutional ito hong mandatory drug testing, Hindi ko sinabi po, mga kabida, na yung pagkasabi ho ni Undersecretary Claire Castro, takot po siya, na baka malaman po, kasi dun ho sa panukalang batas po ng senador, kabilang po dun yung Pangulo, From top to bottom po yung gusto ho niyang mangyari po, mga kabida, na mandatory drug testing, Hindi ko po sinabi, natakot po itong si Undersecretary Claire Castro, na baka mapabilang po itong si Pangulong Marcos po, mga kabida, na sasailalim po sa drug testing, mga kabida. Ang sa akin lang po dito, dapat po sa isang nanunungkulan, konsensya na po nila, di ba? Na ipaalam po, at maging totoo po sila dun po sa kanilang mga constituents. Ganun lang po yun. Kasi kung wala kang itinago po, mga kabida, hindi ka po matatakot dito. Mismo ikaw, magbuboluntaryo po, sasailalim po, sa drug testing po, mga kabida. Ganun lang po yun. Okay? Wala ho akong masamang tinapay dito ho sa panukalang batas po ni Senator Robin Padilla, yung mandatory actually. Pero kung labag po yan sa saligang batas, wala ho tayong magagawa dyan, mga kabida.
Pero sana, sa mga official po natin, ma-elected man or ma-appointed man mga kabida, kusang loob na po nila yon, ano? Since andyan na po sila sa posisyon, kusang loob na po nila yon na sumailalim po sa drug testing. Kasi ang hinahanap lang po natin dito yung malinis po na workplace. Diba kampanya po ng gobyerno po mga kabida na dapat po lahat po mga kabida, ma-workplace man yan o ma-environment man po yan, ano, mga kabida, dapat wala kong illegal drug users. Kaya ngayon yung kampanya po ngayon, ano, mahigpit na kampanya po ng gobyerno, ano, to get rid of these illegal drugs. Kung hindi man po masawata, hindi man po ito maubos lahat, kahit papaano, ano, mabawasan po mga kabida. Man-neutralize po natin. Kasi yung illegal drugs po ay hindi lang po yan nasa streets. Pati na po sa bahay, andyan na po, ano. Kahit anong sektor po ng lipunan, andyan na po yung illegal drugs na yan. Sa hanay po ng gobyerno, andyan na po yan, ano. So, paano ho natin matcheck na yung mga nagsilbi ho sa atin, yung mga naglilingkod po ng mga taong gobyerno, ano, hindi po addict, hindi po lulong sa droga, hindi gumagamit po ng illegal na droga kung hindi po sila sasailalim ho sa drug test po, ano. Huwag na natin gamitin yung mandatory po mga kabida, no? Dito na lang po tayo sa voluntary po. Kusang loob na lang po, ano? Okay? Dapat po yung mga nasa gobyerno, ano, yung mga official po natin mga kabida, kusang loob na po nila yon, ano, na sumailalim just to make sure na hindi po sila addict, hindi po sila gumagamit ng illegal na droga, no? Kasi ang pinag-usapan po natin dito mga kabida ay public service, ano. And since public service, lahat pong mga nanunungkulan po mga kabida, no, sa gobyerno, meron pong public accountability, ano po. Deserve po yan ng taong bayan kasi pera po nila yung pinasahod po sa kanila, no, mga kabida. I understand dun ho sa sinabi po, predicament po, no, ni Undersecretary Claire Castro kasi unang-una abogado po siya, ano. So nararapat po na sundin po yung batas, ano. Pero pinag-usapan po natin dito is unang-una po public accountability, pangalawa transparency po, ano, mga kabida. So hindi po pwede yan, ano. Hindi po pwedeng voluntarily sasailalim po itong mga official po natin from top to bottom, ano, ng drug testing, ano, mga kabida. O baka naman po ayaw po nila, ano, kasi baka po malalaman po mga kabida na sila po ay gumagamit po ng illegal na droga, sila po ay addict, ano. Yun lang po yun ang rason, ano. Okay, wag na lang po nating i-invoke yung batas. Kasi batas na po yan, ano? Dito na lang po tayo sa voluntarism po mga kabida, no? Magbuboluntaryo na lang po itong mga politiko, itong mga official po natin. Eto, once and for all, para po malaman po ng taong bayan, ng aking mga constituents na ako po ay hindi addict, hindi po ako gumagamit ng illegal na droga. Sasailalim po ako, ano, sa drug testing. Ano? Tapos na po yun. Okay? Wala na pong debate po dyan, mga kabida, no? Okay? So, para po sa inyo, ano pong inyong pananaw at tingin ho dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.